So hello, what's up mga ka-lifestyle, magandang araw sa ating lahat. Welcome back again sa ating channel, Marky Lifestyle. So for today's video, let's talk about online learning application. Pag-usapan po natin yung pinaka-hot issue, yung pinaka-trending na online learning application this 2024. Pero bago natin simulan, nais ko po sana humingi ng pasensya dun sa mga nagtatanong, nagko-comment sa mga videos natin sa Facebook, sa email na hindi kagad natin nasasagot. Pasensya na po, no? And then, nais ko po sanang anyayahan kayo na mag-subscribe sa mga social media account natin sa Facebook, then sa YouTube, no? Marky Lifestyle lang po, search nyo lang po, makikita nyo na kagad, no? So, then, dun sa mga napapadaan lang sa channel natin, new viewers, please do like, share, subscribe, and then pakihit na rin yung notification bell nang sige na-notify po kayo sa susunod ng mga interesting video na ina-upload ko naman, especially about online learning application. So, bakit ba trending tong si Mocha Mocha, no? Kasi until now, nung tinignan ko yung apps nito sa Play Store, ang dami pa rin nagko-continue pag-download, over 1 million download ng apps na to. And then yung mga reviews, meron din mga negative, meron positive. And one thing for sure mga ka-lifestyle, no, yung mga nakikita nyong review sa apps na to is gawa-gawa lang po ng mga agent yan, no? Kumbaga scripted po, no? Mapapansin nyo, mas hindi ko na lang lalagay sa screen. Tingnan nyo na lang yung apps, tingnan nyo na lang yung sa Play Store yung review, no? Magaganda talaga yung review. So hindi mo makikitaan ng mga negative review, feedback sa Mocha Mocha na to. So until now mga ka-lifestyle, no, upon searching, no, sa mga comment section ng mga videos natin, trending ang number 1 pa rin when it comes sa mga tanong itong si Mocha Mocha. Tanong ng karamihan, ipagpapatuloy pa ba yung pagbabayad kahit na-revoke na tong Mocha Mocha together with the feasible pay quick lang, kasi under to sila ni Copperstone sa mga hindi nakakalam, no? So na-revoke na to kasi ang daming mga paglabag na ginawa. So until now nasa Play Store pa rin and continue pa rin yung operation nila, no? And ang masakit dito, continue pa rin yung pang-harass. Pero meron din ako mga nababasang mga comments na medyo nagbabago na raw si Mocha Mocha Feasible Pay, no, na hindi na daw gaano harass. Kumbaga ipakikitungo nila sa kanilang mga borrowers is hindi na gaya ng dati. And I don't think so ginagawa nila to para yun na nga, mawala sa isipan ng mga tao, mga borrowers, na yun na nga, na-revoke na sila. Pero in the other hand mga ka-lifestyle, once na na-revoke na po yan, take note, once na na-revoke na po yung online lending application or yung OLA, meaning to say, pinapatigil na talaga yung operation. Ngayon, kung nag-ooperate pa man sila, malamang yung naniningil sa inyo o yung nagpapautang sa inyo, kumbaga kumbaga third party yung naniningil, and then work from home yung nag-ooperate, no? Disclaimer po muna, no? Again, wala po akong masyadong alam sa ganitong klaseng mga proseso or sistema ng mga online lending application o paano nila ginagawa kahit na na-revoke na sila, no? As far as I know, once na na-revoke or na-shutdown na yung mga online lending application and then nag-ooperate pa rin, malamang nasa work from home yung kanilang ahente, no? So whether you like it or not, sisingilin ka pa rin yan, no? Kasi even na shutdown na. So gaya nga na po ulit-ulit yung sinasabi, malamang yung mga naniningil sa inyo is yung account nyo is na forward na sa third party, no? Sila na yung may hawak na account nyo. That's why until lang nag-operate pa rin, even na shutdown na tong online lending application na to, no, yung account nyo nasa third party. So continue pa rin yung paniningil. So tanong na karamihan, ipagpapatuloy pa rin ba yung pagbabayad
pwede po bang, kasi napapansin ko, no, yung Mocha nagbibigay na ng discount, 50% discount. Halimbawa, yung utang mo is 10,000, pagbabayarin ka lang ng 5,000. Ang tanong, legit ba or makakredit ba yung ibabayad natin? No. So far, wala pa naman ako nabalitaan na mga nagbayad ng 50% na hindi na credit. So malamang 50-50 chances na legit or hindi. Pero in the end of the day, mga ka-lifestyle, nasa sa inyo pa rin yung huling decision if magbabayad kayo or hindi. Sa akin lang, para sa akin na ako, shutdown na, na-revoke na, hindi ko nababayaran kasi malamang yung perang ibabayad ko is mapupunta lang sa bulsa ng agent, no? So I hope pag-isipan nyo ng mabuti kung anong gagawin nyo, kasi masasayang din yung perang ibabayad nyo. Matagal na pong na-rebook, matagal na na-shutdown itong Mocha together with Piece of Buffet and Quickla, no? Na hinahandle ng Copperstone, no? So yun, again, kung meron kayong Mocha, Piece of Buffet, Quickla, then sa tingin nyo hindi kayo naharas, in my opinion, ginagawa nila yan para hindi sila pag-isipan ng mali or hindi maayos, like for example hindi bayaran. So ginagawa nila yan, strategy nila yan para magbayad din yung mga borrowers nila. Sabihin ganito ganyan, hindi naman to haras, no? Pero karamihan ng mga borrowers ng Mocha is naka-experience ng unfair debt collection, no? Yung maling paniningil, no? So karamihan po. So whether you like it or not, itong Mocha is isa sa mga loan shark, no, na dapat nang hindi bayaran, no? So gaya nga ng paulit-ulit kong sinasabi, mga ka-lifestyle, kung iniisip nyo or kung meron naman kayong source of income, malaki yung pera darating sa inyo, nasa inyo pa rin yan kung babayaran nyo hindi, para hindi naman gaano masakit sa inyong kalooban, ano? Doon para lang doon sa mga may sapat, may source of income na paparating, no? Ngayon kung wala naman talaga, dead man yun na yan, no? Again, wala namang nakukulong sa utang, pero it doesn't mean na hindi na natin babayaran yung mga responsibilidad natin, no? So yun, again, sa lahat po ng mga solid subscribers natin na nag-aabang ng latest updates about Olalimit application, maraming salamat po always sa pag-tune in sa channel natin, kasi again, dito nyo lang makita yung sincerity ng mga pinagsasabi or opinion, kasi lehitimong naging biktima talaga tayo ng online lending application agent, no? So lahat ng mga naging experience natin, sinishare natin sa inyo. So once na meron kayong Mocha, Piece of Buffet, Quickla, alam nyo na yung gagawin nyo, no? Kasi until now talaga nag-ooperate pa rin itong mga online lending application na to, nasa Play Store pa rin. So pero yung napansin ko lang, hindi na sila kumbaga hindi ka na makaka-loan ng mabilisan dito, no? Always nang reject, especially itong si Quickla, reject na always, no? Kasi napapansin na siguro yun na nga, napapansin siguro nila na alam na, syempre nationwide, alam na ng mga borrowers nila na rebook na sila, no? So yun, syempre pinag-aaralan din nila kung magbibigay ba sila or hindi, no? So yun, yung pinaka trending ngayon, no, yung Mocha. So sa lahat ng mga online lending application platform, Ola, ito talaga yung pinakamatunog, pinaka-trending, yung Mocha, no? Yung napaka daming katanungan kung magbabayad ka ba or hindi,
Siyempre, pinakasagot ko talaga dito is hindi na. Matagal nang rebook, huwag nyo nang bayaran. So, yun lang mga ka-lifestyle, peace.